Glan, Sarangani. Ako, ito ay nasa state of calamity din. Si Mayor Victor James Yap Sr. Mayor, good morning. Si Pero doon na ilalagay. Sige. Mayor, good morning. Si Danny Buenafe. Yes, sir. Yes, sir. Sige. Thank you, sir. Alvin na lang ang mag-consent. Mag-coordinate sa akin. Oo, mag-coordinate. Salamat, sir. Yung mga tao dyan. Yes, sir. Thank you, sir. Sa pagpaksal, sir. Hello, good morning, Mayor. Number ni Sir Lulo. 0917. Okay. Sandali meron yata kausap si Mayor sa kabilang line. Anyway, ito kasi ang Sarangani ho nakaranas din ng pagyanig din, no? 5.2 naman, 5.5 actually sa Sarangani at ilang bahagi ng Mindanao. So ito ay separate din dun sa 7.8 na lindol na talagang malakas na tumama diyan mismo sa Sarangani, sa Jensan last week. So ito kasi iba rin yung Davao Oriental, yung binabanggit natin kanina, 6.2 naman yun. Separate din daw yun dahil magkaibang trench pala yung pinag-ugatan. Sabi nga ni Direktor nakausap natin si Dayang Hirang, ibang trench pero ganyan daw, talagang nangyayari yan sa iba't ibang mga lalawigan natin. Anyway, nakakausap na ho natin si Mayor Victor James Yap Sr. ng Glan, Sarangani. Mayor, good morning si Danny Buenafe sa Kabayan. Good morning din po. Good morning po. Oo, Mayor, kamusta ho kayo dyan? Kahapon ho ba meron na naman yatang lindol o is this part of mga aftershock na 5.5? Tama ba? Ano po daw, sabi ng pillbox is different trends na po daw naman yung na gumalaw. So this is separate from the 7.8 na last week, tama ba? Yes po, yes po. Okay, so yung panibagong lindol na naranasan nyo ngayon dyan sa Glan, kamusta naman ho? Meron ho bang mga, let's say in terms of damage o meron bang napaulat na nasaktan o may nasawi? Wala naman pong reported na may nasaktan pa ulit po. Wala na po. Kasi yung mga tao hindi na po masyadong nakatira sa bahay. Nasa labas na ng bahay nila nakatira po. Yun na nga So, ibig sabihin, yung number ho ng mga, let's say, affected, yung mga na-displaced, no? Yung ayaw umuwi dahil feeling nila hindi safe sa bahay nila. Mga ilan pamilya ho yun, Mayor? Ang totally na affected families ko dito sa bayan ko po is more than 24,000 families po. Wow. Okay. And then they are now temporarily sheltered saan? Lugar? Yung iba po sa mga lupa-lupa nila sa mga ilalim ng puno. Okay. Sa mga gym, sa mga open space. Okay. Yung sa may poblasyon po, sa may town plaza. So, sila na lang po muna ang kusang ang kanilang open space na matitirahan. Pero ang laki ho ng number na to 24,000 families po. Ano ho mga I would assume na mga pangangailangan, yung mga modular tents na kailangan i-provide ngayon? Tubig, pagkain? Yun po ang mga kailangan, pagkain, modular tents, tubig, pero wala tayong ganun kasapat na karami. So yung iba po like Disod, nagbibigay ng mga trapal, mga ganun na lang po muna para immediate na magamit. Pero pag sinabi niyong 24,000 families, ito ho ba maaabot ho ba o kailangan i-airlift? Kasi iba daw barangay isolated na, hindi madaanan dahil may problema sa landslide. Yes po, may barangay po tayo na kailangan i-airlift. Mga ilan? 2 barangay po. 2 barangay ang kailangan na dalhan ng mga supply ng pagkain at saka tubig, ganon. Yes po, Saka yes tents. po. Sobrang hirap kasi mabot. Sobrang malaki po kasi yung land area ng bayan ko. Oo nga. Nasa 74,000 hectares po yung bayan ko. Kaya wow. Malalayo po masyado yung mga kaya napakahirap po mag-respond. Okay, so Pero nagagawa na po namin ng paraan. So for now, ilan yung kalye na hindi madaanan? Ibig sabihin major road network na hindi madaanan dahil kaya nagkakaroon ng problema sa pag-deliver ng supply o yung relief goods. Yung major roads po, open na po. Yung mga barangay roads na lang po, problema. Yun ang problema. Okay. For now ho ba, meron pa tayo kasi alam ko na may mga flash flood na nangyari pa itong nakaraang araw. For now ba, kamusta naman ang lagay ng panahon, Mayor? Mainit po sa ngayon. Okay. Pero nakaranas din kayo ng mga ganyan din pag ulan kasi may mga video rin kami na ganyan din nangyari sa ilang parte ng Mindanao.
Yes, yung previous days po, naulan po. Previous days naulan. Pero Oh. ngayon po, mainit. Kamusta naman, Mayor, ang supply ng kuryente natin sa buong lugar ng Glan? Naibalik na po, mga 50% po. Okay. Okay. Ano ngayon ang mga pwede nating panawagan ninyo sa national government na kailangan kasi at least baka may mga nakikinig sa atin ngayon, mga otoridad. Sabi ko na po, kasi nandito si Presidente kahapon po. Ha? Sabi na namin. Okay. And then, do you think itong 24,000 families, how long would it take for them to be, nandyan pa sa mga puno, sa mga iba-ibang lugar? Walang permanente o kasing tirahan, so malaking problema. Yes po. Pero gagawin po namin ng lahat ng makakaya na makarecover po ng mabilis. Mag-meeting po ako ngayon sa aking LFC Okay. para makapagbili ng mga materyales po para mapatayo yung mga totally damaged houses at makabalik na sila ng dahan-dahan. Oo, Kaya lang nga po masyadong maliit lang pera namin. Yung yung quick response fund namin is only 10 million po. Oo. Pero binigyan ako ni Presidente po ng 20 million kahapon, so madadagdag. Nabawasan na po yung pera namin, binili ng crudo, binili ng mga generators, so Oo. yun na namin hanggang saan makakaya po. Okay. Di ba ang lugar ninyo is part of the state of calamity, di ba? Sarangani. Kasama ang Glan. Yes po. Okay. So, ibig sabihin, pag mga ganyan under state of calamity, dapat pwede mag-release ng mga pondo para at least ma-address kaagad ang problema, Mayor. Yes po. Pero yung munisipyo ko po, yun lang pong pera na may release namin, 10 million lang, yan lang po ang pera ng munisipyo. Mhm. So, very ang laki pala ng problemang hinaharap ninyo. Nakikita ho natin yung pictures at video dito, yung kalagayan ng ilang mga nasa settlement areas, yung mga nandun sa temporary shelters Mayor. Yes po. Sige. So magmi-meeting po muna kami po. Sige po, Mayor. Maraming salamat sa oras na ibinahagi niyo. Thank you, Mayor. Sige po. Okay. Yan si Mayor Victor James Yap Sr. ng Glan, Sarangani. Napakalaki pala ng mga pamilya na apektado rito. 24,000 daw ang families affected. At buti pala, nandun si Pangulong Marcos at nagbigay ng 20 million. Ang dami pa rin nilang pangangailangan, kailangan pa rin nilang ng mga modular tents, lalo na pagkain, at saka yung tubig, lalo na yung mga bottled water. Okay.